Ilocano, Pastor Herbie Castillo. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin si Lord ng malakas na palakpak. Amen. Sabi nung kanta kanina, no? I could sing of your love forever. And totoo po yun. You know, especially when time na may mga problema tayo, may mga panahon na may sakit at karamdaman, stress, depressed, down na down ka ng mga moment na yon, we can still sing of His love. Pwede pa rin tayo makapag-worship. Pwede pa rin tayo magpuri dahil sa pag-ibig ng Panginoon. And at the same time, makalimutan man kayo ng inyong mga kamag-anak, yung nanay nakalimutan na yata ng anak, o yung anak nakalimutan na yata ng nanay, o yung mga kapatid siguro, minsan nakakalimot sa inyo, tawagan kayo, bisitahin kayo. Minsan yung mga taong ginawa nyo ng mabuti, nakakalimutan kayo. Pero isang bagay po ang totoo, the Lord will never forget you. You know, you are not forgotten. Hindi kayo makakalimutan talaga ng Panginoon. Alam niya address ng bahay niyo, sabi nga ni Jade kanina. Alam niya po to the point na even your sleepless nights, yung mga gabi hindi ka makatulog, the Lord knows that. Alam ni Lord, you know, kung sino ka, kung ano yung pinagdadaanan po natin. Kaya imposibleng talikuran tayo ng Panginoon, especially pag alam niya na kailangan mo siya. Amen? The Lord will never turn His back on you. Ang totoo, minsan nga tayo na ang tumalikod sa Kanya. Pero hindi pa rin ang Panginoon. Hindi niya tayo tinatalikuran. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Araw-araw, that's how we live our life. Knowing that mercy and goodness. Bakit mercy at goodness? Kasi mercy sa lahat ng pagkukulang natin. Goodness sa lahat ng mga kasalanan natin. O baligtad. Mercy sa lahat ng kasalanan natin. Goodness sa lahat po ng mga kakulangan natin. Kumbaga, nagkukulang tayo minsan sa pananampalataya. Nagkukulang tayo minsan sa kasipagan, sa determinasyon. Pero buti na lang mabait ang Diyos. Yung goodness niya ang patuloy pong binubuhos niya sa buhay natin. Ito yung mga moment na at the end of the day, pwede mong sabihin, Lord, you know, after all, this thing happened to me sa buong maghapon. Or pwede mong sabihin, pagkatapos ng buong buhay ko, I'll give back my life to you. Yung kumbaga, ang sarap mamatay pag alam mo kung saan ka pupunta. Ang sarap mamatay pag alam mong binuhay mo lang yung araw-araw mong buhay sa biyaya ng Panginoon. Mahirap mabuhay nang wala ang Diyos, ha? Naniniwala po ba kayo doon? Na you cannot live 6 seconds without God sa buhay natin. Kumbaga, bagamat iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iba-iba tayo sa mga Sunday ngayon, millions of people are worshiping from different places, different time. Yung iba na una na kahapon, yung mga Sabadista, dahil Saturday sila. Yung iba naman, Webes, ang pagsamba. Yung iba, Sunday, that doesn't matter. Iba-ibang pangalan, iba-ibang mga churches right now are worshiping. Iba-iba kaming oras, panahon ngayon, lugar ngayon, ng New Life, nagpe-praise and worship right now. Kaya alam nyo ba na walang araw, walang oras na hindi nagpupuri ang tao? Kada minuto, kada oras, around the world, 24/7, totoo yun, na may nagpe-praise and worship kay God. You know, kaya lang, wag natin ilagay sarili natin na parang isda sa loob ng aquarium na bilog. Na nandun lang tayo, langoy lang tayo ng langoy doon. Maganda yung isda tumalon palabas ng dagat. Kumbaga, may makita man tayong malaking isda, maliit na isda, grupo ng mga isda, makakita ka man ng iba-ibang itsura, ang isang katotohanan, nasa iisa tayong dagat. Amen? And I want to believe that we are all under the presence of the Lord. Na kung wala yung presensya ng Panginoon, hindi rin tayo pwedeng mabuhay. Amen? So, tayo, ang confidence natin sa buhay na ito, hindi yung trabaho mo. Sa mga pastor, ang confidence namin, hindi yung laki ng church, hindi yung dami ng tao. Our confidence is totally dependent on God. Nakadepend lang po sa Panginoon yung ating confidence. There's no such thing self-confidence. Yung iba, ang kanilang confident in themselves. You know, they are confident sa sarili nila, kaya ko to. Doon maraming bumabagsak kadalasan. Yung nagsasabing nakatayo, nag-iingat ka, dapat baka mabuwal ka one time. Yung nagsasabing kayang-kaya kong ang buhay na ito without the leadership, without relationship, without parents, without church, without anybody, I can do it alone, all by myself. Doon na tayo natapos. Kasi po, kailangan natin ng isa't isa. Amen? Kaya ang confidence natin dapat totally depending on God. Kay God tayo nakadepende.
Are you ready for the word? Ang pag-uusapan natin po ngayon, kasi si Jesus, sa Bible, pinakita niya yung sarili niya in the 4 faces, sa 4 na mukha. Mukha ng agila, mukha ng leon, mukha ng ox o yung baka, tas mukha ng tao. So pinapakita ron actually yung iba-ibang klase ng role ni Jesus. Bilang tao, bilang ox, bilang eagle, bilang lion. Parang yun siya mismo sa iba-ibang phases. Sa iba-ibang mga yugto, panahon, at actually sa iba-ibang role sa buhay natin. Hari siya, bagamat servant, bagamat tao, nandun siya sa isang part, kaya hindi mo makakahon ng Panginoon. Nakala mo, kaya sabi ng Bible, He is a friend to the friendless, a father to the fatherless. He can be in any form para lang maabot yung level natin. Pwede siyang maging pugo para maging pagkain karne. Pwede siyang maging tinapay para maging manna from heaven. Pwede siyang maging tubig na maiinom. Pwede siyang pillars of cloud or pillars of fire. Para sinasabi ng Panginoon, ako lahat ang nasa buhay mo. I am in your everything. O I am your everything actually. Siya mismo yung everything sa buhay natin. Sa Old Testament, sabi, siya daw yung batong panulok. Siya yung batong sumusunod. Sa Old Testament, siya naman din yung parang yung naging tubig ng buhay. Kaya pag sinasabi ng Panginoon, I am the tree of life, I am the water of life, I am your breath, siya lahat yun. Ibig sabihin, sa lahat po ng pangangailangan natin, ang Panginoon ang kasagutan. Ngayon, pag-uusapan natin, how God compare Himself to an eagle, sabi niyo nga, agila, hindi kalapate. Why? Ang kalapating mababa ang lipad. Ang agila, mataas lumipad. Pag-usapan natin yung characteristic ng eagle. Yung iba-ibang klase ng katangian ng isang agila. That even himself allowed himself to be compared to it. Kinumpara niya yung sarili niya sa leon, as a lion of Judah. Kinumpara niya rin yung sarili niya sa lamb, sa isang tupa. Ang Panginoon, anak tayo ng Diyos, di ba? Kaya pala siya sabi, anak ng tupa ka, oh. Dahil anak ka ng Panginoon, tupa siya actually. Pinakinumpare niya rin sarili niya ron. Mag-focus tayo sa agila. Babasahin ko yung mga verse. Sa Exodus 19:4, sabi ng Bible, you have seen what I did to the Egyptians. You know how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Sabi ng Bible, kinumpara niya yung sarili niya na kung paano niya raw dinagit. Dinagit yung mga tao mula sa Ehipto palapit sa sarili niya. So pag sa Bible, may tinatanong, sino ba yung ibong mandaragit? Si Jesus Christ yun. Ang Panginoong Diyos ang ibong mandaragit na hindi, you cannot claim that. Hindi yan tao. Hindi, ang uod na Jacob, ang ibong mandaragit, walang iba yan kundi ang Panginoong Jesus. And then, sabi ng Bible, sa Deuteronomy chapter 32 verse 11, like an eagle that rouses her chicks and hovers over her young, so he spread his wings to take them up and carry them safely on his pinions. Sabi ng Bible, yun daw, agila, kung paano niyang dinadagit, tinutulungan, sinililigtas, yung kanyang mga eaglets, yung kanyang mga chicks. So he spread his wings to take them up, carry doon safely sa kanyang pinion, sa kanyang mga malalabay na mga pakpak. Tayo naman, gusto ng Panginoon, ikumpara din tayo sa isang eagle. Isaiah chapter 40, verse 30 to 31, look at this. Even youth, pati daw yung mga bata, hihingalin din yan, mapapagod din yan. Even youths will become weak and tired. Young men will fall into exhaustions. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Sabi ng Bible, kahit gaano ka kabata, kalakas, mapapagod ka din. Pero yung nagtitiwala sa Panginoon, hindi daw dadating sa puntong hihinto yan, matitigil yan, magsasawa yan. Yung nagtitiwala daw sa Panginoon, alam niya na lagi siyang napapalakas. Laging nare-renew yung kanyang strength. Amen? Why? Yun ang gusto ng Panginoon, na kahit nabubuhay tayo nagtatrabaho, kahit nabubuhay tayo sa araw-araw ng mga schedules natin, yung iba papasok, uuwi, maglalaba, magtatrabaho uli, uuwi, matutulog, yung mga araw-araw na sunod-sunod na mga schedule, nakakapagod yun, di ba? Pero tayong mga nagtitiwala sa Panginoon,
it's just normal to us na gawin yung mga bagay na yun, pero dadating sa punto na ayoko na, nakakasawa ng mabuhay. Kasi ulit-ulit na lang. Let me tell you, talagang life is repetition. Huwag kayo magsasalita ng talaga pong ulit-ulit na lang. Kasi pag ayaw mo nang maulit, tsugi ka na. Patay ka na kung ayaw mo nang maulit ang isang episodes ng buhay mo. Actually, minsan nga, kaya pinapaulit-ulit ng Panginoon yung problema ng buhay natin para matuto tayo. Kaya, kumbaga, pag nadaanan mo, matutunan mo na, next time, huwag nyo nang pag-awayan uli. Next time, huwag nyo nang pagkagalitan uli yung maliliit na bagay na. So you learn from your mistakes. Kinumpara tayo sa eagle, why? Ang ganda nito. Sa Awit 103, verse 2 to 5. Let all that I am praise the Lord. Lahat daw ng meron ka. Lahat ng kung sino ka, kung ano ka, purihin mo ang Panginoon dahil dyan. Pag ganyan ang ilong mo, purihin mo si Lord. Pag ganyan ang kulay mo, purihin mo si Lord. All that I am. Kung ano yung kalagayan mo sa buhay, purihin mo ang Panginoon. Kung pinanganak ka dyan sa tundo, purihin mo ang Panginoon. Pinanganak ka sa ilalim ng tulay, purihin mo ang Panginoon. Hindi mo lang siya pupurihin pag pinanganak ka sa Manila Hotel. Hindi mo lang siya pupurihin pag may trabaho. Pupurihin mo daw ang Panginoon, all that I am. Kung sino ka, kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Nagsisiphayo, nagagalak, natutuwa, nalulungkot, nagkakaroon, nawawalan, nagkakasakit, gumagaling, lahat daw yan, purihin natin si Lord. Amen? All that is within me. Sabi niya, let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things. Ganda, no? May I never forget the good things that He does for me. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa atin? What are those good things that He does? That He did for us? Ano yun? He forgives all my sins. Tingnan nyo ito, He forgives all my sins. He heals all my diseases. Lahat daw ng kasalanan mo, pinapatawad niya. Lahat ng sakit at karamdaman mo, pinapagaling niya. He redeems me from death and crowns me with loving kindness and tender mercy. Panlima. And He fills my life with good things. Pag nangyari daw itong 5 na ito, yung youthness natin, o yung lakas natin matutulad sa isang kabataan na lumalakas katulad ng agila. You know, these 5 benefits of the cross, forgiveness, health, wealth, strength, and presence, and then sabi niya, ang equivalent daw nun, nare-refresh ka, nare-renew ka, lumalakas tayong katulad ng agila. Ngayon pag-usapan natin yung mga agila, kasi kanina talagang pinag-usapan namin yung characteristic ng isang eagle. Magandang i-research. Tingnan niyo kung totoo yung sinasabi ko. You know na how eagle, paano nare-renew yung isip niya, na-strength physically, emotionally, yung isang agila. Kanina nga, natuwa ako, kinukwento sa akin ni Brian, yung mga usher. Kasi may mga matanda dito eh. Si Nanay Ameliana, ilang taon na siya? 92. Nandito kanina, nakikinig si Nanay Emiliana. Tapos si Tatay Jose, ilang taon na ba si Tatay Jose? 89. Isang 92 tsaka isang 89. Nung pauwi na, di kinakanta na namin yung, katulad ng mga agila, naglalabasan na. Si Nanay Emiliana, naiinip kasi si Tatay Jose sayaw pa ng sayaw. Si Nanay Emiliana, tumalong, tinuhod eh. Pum! 92 years old. Tinuhod si Tatay Jose naman, tawa ng tawa, naghaharutan yung 92 tsaka 89. Grabe, no? Kaya pala katulad ng mga agila. Totoo yun. Alam nyo kung anong gusto kong mangyari sa atin? Sa church natin, gusto kong mangyari, yung mga matatanda, lalo maganda kung biyudot-biyuda yan, yung panayang harutan ng dalawa, no? Yung mga may edad, yung talagang, ang may edad na pero hindi nawawala yung pagiging jolly, pagiging childlike. Pwede po ba sa lahat ng may edad, kahit yung mga nanonood? Pag matanda, hindi pwede nang magsungit. Matanda na ako, pwede na akong masungit. Hindi po lahat ng matanda masungit, yung iba mabait. Lalo yung mga taga New Life Tondo. Ang sayang makita pag nag-aharutan yung matatanda. Pag nagkukulitan sila. Yan ang sabi ko, sana nga na-video para isang 92, tinuhod ang 89. Na matanda, nag-aharutan sila palabas. Kanina, gusto ko mamaya makita yung mga matatanda, nag-ahabulan ha. Why? Sabi daw, katulad daw ng mga agila. Alam niyo ba ang pinakamahabang edad ng agila kung ilang taon? 60. Senior. Pero ikumpara mo kasi yung edad ng mga hayop sa tao, iba yun, doble yun. Doble. So kung 60 ang agila, ilang taon na siya? 120.
Malakas pa rin at the age of 120. Grabe, no, yung eagle. O, simulan na natin. Ano ba ang karakteristik ng eagle? Una, eagles fly alone at high altitude, not with sparrow or other birds. Ang agila daw, pag lumipad, mataas. Hindi yan lilipad ng kasama ng mga kalapate. Tsaka alam niyo ba yung agila, lumilipad, mag-isa lang siya? Nakakita na ba kay agila? Lima sila, 7, grupo-grupo, lumilipad? Hindi. Why? Ang agila kasi, kaya niyang mag-decide, mag-isa. Ang agila, kayang pumunta sa isang lugar, mag-isa yung iba, aating ka ba ng church? Ay, hindi eh. Hindi rin ako aatin. Yung iba, kahit mag-isa, ating ka, hindi ako, basta ako, aatin ako, kahit mag-isa. Ang agila daw, pupunta, gagawin, magde-decide, even he is alone. Kahit mag-isa lang yan, lilipad diyang agila, mag-isa. And you know what? Ang agila, pag lumipad, mataas. Mataas. 15,000 kilometer high. 15,000 feet, 15,000 feet. Ang eroplano, 30,000 eh. Eh wala nang oxygen dun eh. Ang taas nun ha, yung agila pag lumipad. Grabe. Sobrang taas. Let me tell you, pag kinukumpara ng Panginoon ang agila lumipad ng napakataas, dapat tayo din ganon. Pag tayo nag-isip, hindi pwedeng pare-pares na kayo ng level ng isip. Kailangan palagi kang magra-rise up, palagi kang tataas. Kung lahat sila ganon ang mag-isip, lahat sila yun na lang ang kayang abutin, ikaw bilang eagle ng Panginoon, tataas at tataas ka. Magle-level up ka. Hindi pwedeng ganito ka na lang palagi, na palaging lilipad ng mababa, mag-iisip ng mababa, pupunta sa mababang lugar. You know, we cannot live a low life. Ang intention ng Panginoon for us to live a higher life. Mataas na uri ng buhay. Ano ba yung mataas na uri ng buhay? Yung hindi ka kalabit penge. Ano ba ano ba mataas na uri ng buhay? Yung yung para kang pistolero. Alam niyo ba yung pistolero? Yung mabilis bumunot. Yung pagka magbibigay ka, mabilis kang bumunot. Hindi, iba baligtad, mabilis manghingi eh. Dapat pistolero ka, mabilis kang magbigay. Mabilis kang maglibre. Diba, pakiramdaman yung sino kaya magbabayad, sino kaya. Iba naman, ako na, pero wala naman bubunutin yun. Kunwari lang meron yun. Pero dapat mabilis tayo. Mabilis tayong bumunot pag manlilibre. Mabilis tayong mag-bless. Mabilis tayong magbigay. Ang eagle, not only they can fly high, but he stay away from sparrows. He stay away. Pag nakita niyang, parang pare-parehas na kami dito ah. Ang gagawin ng eagle, he will fly high. Kaya hindi po butterfly ang fly high, butterfly. Hindi po. Hindi butterfly ang nagpa-fly high. Fly high eagle. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka paro-paro. Okay, sa New Life, walang paro-paro G dito, ha? Meron dito, agi-agi lang. We fly high. Mataas tayong mag-isip, mataas tayong mangarap. Mataas tayong, yung buhay natin, we don't want to stay low. Kung maglo-low man tayo, ang agila kasi ganito eh. Kaya niyang lumipad sa pinakamababa, pero kaya niya rin lumipad sa pinakamataas. Flexible siya. Kaya niyang makihalubilo sa iyo for a while, pero hindi siya pwedeng tumira sa iyo habang buhay. Kaya niyang makimingle, maki-associate, pero when it's time to move on, when it's time to pursue his goal, ay lumilipad ang agila pataas. Ang agila, alam niyo kano? Eagles have strong vision. Grabe. 5 kilometro. Nakikita ng eagle. So ano yun? Times 10 natin. Yung tingin natin, ang eagle mula 5 kilometro na sa ere, kaya niyang makita yung ahas na maliit na parang bulate. Kaya kinumpara tayo sa eagle eh. Ang demonyo sa ahas. Ibig sabihin, yung agila, kinakain yung ahas. Tayong agila, tinatapos ang kagawa ng kaaway. Amen? Sabi niya, eagle daw can fly or can see from a distance 5 kilometers. Ano tawag doon? Grabe siya kung makafocus. Pag nakita niya yung prey, yung kanyang kakainin, focus na yan. From a very quick 160 km per hour.
Pag nagbi-big bike ka, yung 160, mabilis na yon. Ganun kabilis yung agila pag lumipad. Focus. Maraming distraction. Life is filled with distraction eh. Marami po talaga mga sa hangin, sa himpapawid, maraming mga ano eh. Doon sa kanyang goal, nakakainin, maraming distraction din dyan. Marami iba pang mga nandyan. Pero nakafocus siya. You know what? God wants us to live a life of focus. Alam mo na hindi ka emotional. Hindi ka tampuin. Hindi ka easily offended. Hindi ka madaling mag-give up o sumuko. Ano ka? Nakafocus. Nakafocus ka. Ibig sabihin, ang isang buhay daw ng agila, yun ang marunong tumingin yan. At pag tumingin, hindi siya madaling madistract. Ang buhay pa naman filled with distraction. Nandyan yung pressure, nandyan yung sakit at karamdaman, nandyan yung mga tao, nakaano sa atin, apektuhan tayo, pababagaling ka, pabababain yung lipad mo, hindi ka madaling maapektuhan. Why? Alam mo kung paano mag-focus. Ganun daw ang eagle. Ano pa? Eagles do not eat dead things. Alam niyo ba ang agila, hindi kumakain ng mga patay na hayop? Sino kumakain ng patay na hayop? Buitre. Yung mga vulture, pag nakakitang patay na hayop, kahit patay na tao, bababayan, kakainin niya yung laman eh, ng mga dead meat. Sabi mo nga sa katabi mo, ew! Alam niyo ang agila kung ano kinakain niya? Fresh! Buhay na rabbit, dadagitin niya, kakainin niya. Buhay na mga kambing malalaki, kakainin niya. Basta ang kinakain niya, fresh! Ayaw niya ng bulok, ayaw niya ng basura, ayaw niya ng inuud, ayaw niya ng hindi healthy. Napaka-careful niya sa kung ano ang kinakain niya. Alam mo kung ano tinuturo sa atin ng Panginoon? Be very careful what you feed. How you feed yourself. Yung tenga natin, huwag natin pakainin ng basura. Huwag kayo makinig kay Marites. Mari, ano latest? Dadating naman si Marisol, sulsol ng sulsol. Huwag nating punuin yung tenga natin. Yung mata natin, kumakain din yung mata eh. Di ba yung tenga mo kumakain ngayon? Ngayon kumakain yung tenga nyo po ngayon eh. Diretso nga lang, hindi sa tiyan, sa puso. Why? Sa pamagitan ng naririnig nyo, kumakain ngayon. Yung tenga nyo. Yung mata rin kumakain yan ha. There's a lot of gates sa buhay natin. Yung ear gate, yung mata gate. Pag sabing gate, pwedeng pasukan. Yung mata natin, kung pag iwasan nyo, piliin nyo, kung ano yung mga pinapanood nyo. Huwag kayong manood ng mga porn. Huwag kayong manood ng mga bold. Huwag kayong manood ng mga ganun. Huwag kayong manood ng mga horror. Di ba gusto-gusto ng horror? Pag nanonood naman, nakaganon. Ba't nanood ka pa? Tatakbo mo rin pala. Pero hindi kayo magandang nanonood. Why? Natatakot ka lang eh. Pag nanood ka, matatakot ka, tapos mapapanaginipan mo pa. Pag-gising ng asawa mo, hindi pala zombie, hindi lang nakapaghilamos. Huwag nating gawing buitre yung sarili natin na kinakain yung marurumi. Be like an eagle, laging fresh. Ang Bible kinumpara sa fresh manna from heaven, ang salita ng Diyos. Katulad ng eagle daw, meron siyang choice. Ayoko yan, eto gusto ko. Kapag ang mindset natin is not like a mindset of an eagle, kahit ano na lang kakainin mo. Kahit ano na lang tatanggapin mo. Let me tell you, you are a child of God. You have a choice. Sorry po hindi ko kayang panoorin yan. Sorry Mare, hindi ko kayang pakinggan yung mga kinukwento mo. Minsan layu-layu rin kayo pag may time. Minsan gagawin niyang basurahan yung tenga mo. Kaya pagkatapos mong makinig sa kanya, lugo-lugo kang ganyan, di ba? Pati ikaw naapektuhan. Actually, yung mga sinabi niya, that is why we are an eagle. Agila na alam natin kung anong kakainin natin. Alam natin kung anong pinapanood natin. Pag nanonood kayo ng kung ano-ano, pinahihirapan mo lang yung sarili mo, dinudumihan mo yung isip mo, dinudumihan mo yung buhay mo. No wonder ang ending. Kahit anong makakita ka ng poste na nakapalda, nag-iisip yung isip mo. Di mo lang poste pala yun, kala mo babae. Di ba narinig ba kasabihan niya lang, poste, kahit paldahan yan, papatulan yan eh. Ano yung bakit yung isip ng pinununan ng kung ano-ano? Totoo yun, sa psychology may ganon. Because nung bata pa lang siya, naabuso siya, nanood ng kung ano-ano, nung paglaki niya, lahat na lang nang makita niya, doorknob, ari, tingin niya. Lahat na lang nang makita niya, madumi. Lagi may sexual part.
May ganung case sa psychology. Agila tayo. Iingatan natin yung pinapanood natin. Agila tayo, ingatan natin kinakain natin. Ingatan natin pinapakinggan natin. Why? Because eagle are choosy. Sabi mo sa katabi mo, choosy ka. Why? We do have a choice. We do have a choice. Huwag niyong gawing basurahan ang inyong mga mata, papunta sa inyong mga isip. Huwag niyong gawing basurahan ang inyong mga tenga, papunta sa inyong mga puso. Huwag niyong gawing basurahan ang inyong mga kamay, pantik, papunta sa inyong mga kaluluwa, papunta sa inyong mga pagnanasa. Huwag. Kailangan picky tayo. Kahit ino-offer sa atin, pag dead, we don't want it. Kailangan ang ino-offer sa atin, life. Ang ino-offer sa atin, alive. Fresh. Fresh revelation, alive. Gospel. Pero pag ang ino-offer sa inyo, wrong doctrine, killing, condemnations, we don't receive that. Hindi natin tinatanggap yung mga mensahe na walang iba kundi kami lang, kawawain ka, imperno ka, yung puro negative ang tinuturo sa atin. We don't want to receive that. What we receive are what He came to give life and have it more abundantly. Ang ibibigay sa atin, Lord, laging buhay. Laging buhay ng mga pagkain. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Eagles love the storm. Pag may bagyo na, nakikita na ng mga eagle, naggagather na yung mga cloud. Pag namumuo na yung mga cloud, ako, tuwan-tuwa na yung mga eagle. Why? Because the eagle will fly above the storm. Habang bumabagyo, sa malakakapal na mga ulap, siya nasa ibabaw ng bagyo. Alam niyo kung bakit? Doon kasi, konting, ang tawag doon? Gulapa? Ano tawag? Pagaspas. Konting pagaspas lang, isang pagaspas lang, nag-glide na siya. Gamit yung winds. Alam niyo, pag eagle tayo, pag may problema, ang mangyayari sa atin, hindi tayo hirap, nagkakandakubang, isagip yung sarili sa problema. We will just go with the flow, with the wind of the Holy Spirit. Nagpo-flow lang tayo sa wind ni Holy Spirit. Pag may problema, nandun lang tayo, ang easy-easy. Kaya iba, tataka, grabe ka, no? Ang bigat ng problema mo, pa-church-church ka pa. Ang bigat na ng problema mo, kinakaya mo pa rin. Yung iba, ang bigat na ng problema, naka-makeup pa. Ang bigat na ng problema, ibig sabihin, nagpapaganda pa. Abay, dapat lang. Pag mabigat ang problema, lalong magpaganda. Yung iba, may problema na nga, losyang pa. Kaya pati mukha niya, problemado. Alam niyo, iba sa atin, hindi mo mahahalatang may pinagdadaan ng mabigat na problema. Pag nasa bahay na yan, magsosolo. Ang gagawin, kakausapin ng Panginoon. Yes, iiyak. Minsan tatawa. Iyak-tawa nga yan sa loob mag-isa eh. Pero natatawa siya, why? Sa kagalakan ng Panginoon. Naiiyak siya sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Why? That's how we face problem. Pag may problema, hindi ko sabihin solohin mo. Why? Hindi mo pwedeng solohin, kasama mo si God eh. Yung problema mo, wag mong pangalandakan. Yung iba, pag nagka-problema, nakaramdam ng konti, post sa Facebook. Akala nyo ba tutulungan kayo ng tao kada post nyo? Nag-iisip ba kayo na kada may ipopost ka, lahat ng tao nagla-like, tapos may pisong kapalit? Let me tell, lahat ng post mo, they don't care. They just read it, they laugh at you behind. Lalo yung mga nagpo-post na ang sweet-sweet, pero pagdating sa gera patani ang sa bahay. Minsan di mo kailangan i-post yung nararamdaman nyo. You just keep it here. Keep it to God. Share it to God. Praise and worship. Pray, and then move on. Huwag tayong lagay ng kung ano-ano sa social media. People don't care actually. Baka iniisip nyo, kaibigan nyo yung mga friends nyo sa Facebook. Ilan ang friend mo? Ang dami po 5,000. Hindi mo yan friend. Followers, hindi mo rin yung followers. Actually, ang totoong audience mo lang sila. Kasi if people followed you, they followed you through and through. Kahit saan ka mangyari, ups and down, if people followed you. And then when they followed you, kasama mo yan sa iyakan, sa tawanan, sa ups and down. And if they're a real friend, bibisitahin ka niyan, kakausapin ka talaga niyan. May pera o man o wala, manlilibre ka man o hindi.
Pero those people, audience mo sa Facebook, actually not real friends. Friends are few. Brothers are rare. Audience are many. So kung audience ang gusto nyo, the Facebook pwede. You know, may mga yumayaman dyan, ha? Kaya lang, ibang yumayaman kumakain ng noodles sa toilet bowl. Si Boy Tapang, para lang kumita ng pera. No? Hirap kumita ng pera, no? Kinakain mo na kung ano-ano. But let me tell you, eagles love the storm. Pag may problema, lilipad lang yan. Iibabaw lang siya sa problema, hindi siya nagpapasa ilalim. Ang agila, lumilipad above the storm. Hindi siya kinakain ng bagyo. Pag kinain ka kasi ng bagyo, iikot-ikot ka na. Hindi ko saan ka natatangayin eh. Pansin niyo, pag problemado ang tao, kalat ng emosyon, di na alam ang pinagsasasabi niya, di na alam ang pinaggagawa niya, may problemado eh. Pero pag agila ka sa gitna ng problema, nandun ka sa ibabaw. Ibig sabihin yung problema, tinitignan mo pa sa ibabaw, hindi sa ilalim ka tumitingin. Kaya iba, ginugupo. Why? Tambak ang problema. Nagupo na siya, napailaliman na siya. Why? Agila tayo. Pag tayo may problema, iibabaw tayo. Amen? Paano ba iibabaw, pastor? Nasaan ba ang Lord? Higher. Go to the highest place. Go where God is, where Jesus is. Nandun ang Panginoon. Ang gagawin niya, igaglide lang niya yung kanyang wings and He will rise to a greater heights. Lalo niyang nai-enjoy yung problema. Why? Hindi naman kasi talaga matatanggal yung problema. Nagdadasal ba kayong tanggalin ni Lord yung problema niyo? Huwag natin pagdasal yon. Hindi gagawin kasi ni Lord yon. Natanggalin yung problema. Anong problema yung paa mo? Tanggalin ni Lord. Asawa mo, tanggalin ni Lord. Tiyan mo, problema ko yung tiyan ko, tanggalin natin. Wala, manananggal ka niyan. Wala kang tiyan. So hindi pwedeng tatanggalin ni Lord yung problema mo. Ang gagawin ni Lord, bibigyan ka ng lakas para mapagtagumpayan ito. The eagle test before it trust. Alam niyo, isang katangian ng agila, mahilig siyang mag-test muna. Ite-test ka niya. Halimbawa, may isang female, babaeng agila. May gumugusto sa kanyang isang lalaking agila. Pag nagustuhan siya ng lalaking agila, mararamdaman ng female eagle. Bet mo ako, ha? Ang gagawin tong agilang to, lilipad. Tapos kukuha siya ng sanga, twig. Pag nakuha niya na yung twig, tuka-tuka niya, lilipad yan. Pagkatapos, ang gagawin ng eagle, ihahagis yung sanga. Pag pabagsak na yung sanga, yung male eagle, pag bumagsak sa lupa yung male, susunod dyan. Pagkaso kukunin niya yung nilaglag ng babae, lilipad uli siya. Pabalik dun sa parang binabalik niya. Kukunin na naman ng female. Lilipad sa mas mataas, pero this time iba na yung test. Kumbaga, kailangan mong masalo lahat ng ibabato ko. Gagawin ng babae, kukunin yung twig, hahagis na naman sa mas mataas. Yung male eagle, lilipad ng mas mabilis yan. Para bago sumadsad sa lupa, makuha na niya. Pagkuha niyang ganyan, dadali ulit sa kanya, nasalo, sasabihin ng female. Tayo na. Ito yung maganda, parang penguin yan. Yung penguin, sa milyong penguin na nasa palibot nila, pag nagustuhan niyo itong isang penguin na ito, wala nang palitan yon. Mamamatay na yung penguin, hindi siya magpapalit. Kaya magandang tawagan, hindi sweetheart, penguin. Hi, Gwyn, peng. Kasi one and only lang yun, sila lang, till death do us part yun. Alam niyo ba ang agila, ganun din? Ang agila, hindi agilero. Ano yun? Hindi babaero. Hindi, ang agila, faithful. Ulitin ko, ang agila, faithful sa kanyang asawa. Grabe, no? At ang maganda pa dito, yung agilang babae, itetest ka niya. Gusto mo ba talaga ako? Sasabihin ng male, Stop. Okay. Kung gusto mo ako, sasabihin ng male, female, lahat ng ibabato ko, sasaluhin mo. Yun. Kaya yung mga lalaki na hindi tines, pag nabato na ng kaldero, wala na, sumusuko na eh.
Ang lalaking tines ng babae, pag binato ng babae ng pressure, binato ng problema, binato ng gastos, binato ng ganito, ng ganyan, yung male eagle, nasasalo niya. Kung di man niya nasalo, naiiwasan niya. You know, you know what? Tayong mga male eagle, we need to pass the test. Na yung mga ibabato ng asawa natin, kailangan handle natin. Kaya natin i-handle, lalo pag kaya initlugan mo. Pag inanakan mo, agila pinag-uusapan natin eh. Pag yan naitlugan mo yan, pangangatawanan mo yan. Let's go to next point. Dahil naging kayo na ng agila. Ayoko sabihin ng chicks mo, ng eagle mo. Pag naging kayo na ng eagle mo, eto na. They will what? Ready to lay eggs. Alam nyo, pag sila mangingitlog na, ang galing naman itong mga agilan to. Kaya pala sabi ni Lord, agila ka eh. Alam nyo kung bakit? Yung male eagle at saka female eagle, both of them will work. Ano ibig sabihin nun? The female and male eagle identify a place, maghahanap yung nanay at tatay ng isang lugar na kung saan ligtas ang magiging mga anak. Maghahanap ang nanay at tatay ng isang nest, gagawa ng pugad, na make sure niya, mapoproteksyonan yung kanyang mga anak. At pag nando na, di kukuha ng twigs, balik, wala naman magdi-deliver sa kanilang construction supply eh. Kanya-kanyang trabaho yan, ilipad yan, and you know what? It will take them sometimes 2 to 3 months. Grabe, no? Para makabuo ng maliit na po, kaya huwag mo sisira-sirain yung ganung pugad, kasi ilang buwan tinrabaho yon. Ilang buwan trinabaho yan bago magkabahay. Kaya sa iba din sa inyo, pagka nagpapagawa ng bahay, huwag niyong pipintasan. Di ba? Ay, tabingi yung ang pangit ng Hindi mo alam, dugot pawis ang pinaghirapan ng mga tatay at nanay doon minsan. Yung iba kung makapintas sa bahay, wagas. Buti nga sila, may bahay eh. Pinaghirapan eh. Kaya ano man po ang itsura ng bahay nyo, kung pinaghirapan nyo yan, be proud of it. Amen? De, pastor, maliit lang. At least, pinaghirapan mo. Kaya yung bahay nyo dapat nililinis-linis din. Hindi bago ka makapasok, may sapot-sapot. Dapat nililinis nyo yung bahay nyo. You know, bawal ang maruming bahay, ha? Yung agila, pag nabuo niya na yung pugad niya ng male and female eagle, makikita ngayon ng eagle, may butas, oh. Kasi siyempre, hindi naman sementado yun eh. May mga butas-butas yung pugad. Makakapasok ngayon doon yung ahas. Kukunin yung itlog. Wala na. Hindi papayag yung male, yung parent eagle. Kailangan matakban niya yung mga butas na yan. Alam niyo kung ano pantatakip niya? Sa mga butas na yon? Yung sarili niyang balahibo. His own feather. Pantatakip ng sarili niyang balahibo galing mismo sa kanila para itapal doon sa mga pugad na may butas na yun para ma-protectionan siya. I love that. Amen. Yung parents gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Amen. Para takban yung mga kakulangan galing mismo sa kanyang sakripisyo, pagmamahal. Gagawin ng parents. Kaya mga parents talaga magdudusa para sa anak eh. Minsan, nasasaktan yung mga magulang para sa kanilang mga anak eh. Minsan na ginawa ng anak, nadadama yung magulang, di ba? Kaya mga anak, mahalin niyo inyong mga magulang. Magulang na, ginugulangan niyo pa. Kaya mahalin sila. Why? Para lang mabuo ka, maproteksyonan ka, maiahong ka sa kahirapan, sariling balahibo niya. Ang ipinantatakip niya sa mga butas na pwede kang malusutan ng kaaway. Masingitan ng kung anumang sakit at karamdaman. In its own sacrifices. Ginagawa ng mga magulang yan. Tinatapalan nila yung mga butas ng pugad para walang makapasok nga naman. And at the same time, he is using that to balance his wings. Nakikita niya, total, makapal-kapal na yung dito ko eh. Ito, konti eh. Magbabawas siya dito sa konti. Para when he fly, balance. A good eagle know how to balance life. A good Christians know how to balance life. Yung iba ang galing sa ibang tao. Pero hindi ka magaling sa pamilya mo, masaklas. Sa ibang tao, ang galing-galing mo, bait-bait mo sa sarili mong pamilya, hindi ka magaling. Mas magandang magaling ka na una sa pamilya bago ka gumaling sa ibang tao. Amen?
Iba, ang bait-bait sa ibang tao. No, ang bait-bait dito. Pag saka mahal mo na sa buhay, ang sungit-sungit mo. Paminsan-minsan talaga nangyayari. Minsan masungit ka kasi pagod ka kasi ano. Pero huwag naman palagi. Why? An eagle know how to put balance in everything. Alam niyang magtrabaho, pero may oras siya sa pamilya. Alam niya kung paano mag-put everything into balance. Alam ng agila yon. Kaya ang agila, pag lumipad, balanse. Tayo pag nabuhay, balanced life. Hindi tayo boring. Nag-i-enjoy tayo sa buhay. Hindi naman puro enjoyment din. Nagtatrabaho din tayo. Ibig sabihin, that's how we balance life. Amen. Ang maganda when eagle grow old. Pag tumanda na yung eagle. Yung iba pag tumanda na, tama na, matanda na ako. Wala na akong panahon sa mga ganyan-ganyan. Wrong. Yung eagle, when the eagle grow old, pag nag-60 na siya, alam nyo gagawin ng eagle? Lilipad, maghahanap ng place niya. And from there, titingin lang siya sa sun. 30 to 40 days. Isang buwan, nakatingin lang siya ron sa araw. Nagtitiwala lang siya ron sa kanyang creator. Tapos unti-unti, natatanggal yung kanyang mga balahibo. Naglulugon. Tinto, nakikita niyo nababawasan. Yung dating majestic eagle na pag nag-spread ng wings, even up to 6 feet, mawawala yun. Kasi pag ginanon nyo na, parang Kenny Roger na yung pakpak niya. Konti-konti na lang yung balahibo. Pero hindi siya nadi-disappoint. Hindi niya tinitignan yung sarili niya. Dati akong isang agila, ngayon parang na akong andox. Hindi niya tinitignan yung sarili niyang ganon. Ang ginagawa ng eagle, alam niyo kung ano ginagawa niya? He just stay in a place, trusting his God, waiting. Kaya sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall grow and go, but not be weary. Walk and run, but not faint. Ang eagle daw, habang nag-iintay, lumalakas. Ang eagle habang nandun, nagtitiwala sa kanyang source, unti-unting naglulugod, natatanggal, nababawasan, nawawala na siya ng dating kalakasan niya. But after he wait, pagkatapos niyang mag-intay, alam niyo kung ano nangyayari? Unti-unti, yung balahibo niya, humahaba na naman. Pag humaba na, alam niyo gagawin ng eagle? He will shake his body. Matatanda, alam niyo na gagawin niya, ha? He will shake his body, mag-e-exercise na yan. Matanda na eh. He will shake his body, shake his head. Pagkatapos nung biglang, bubuka niya uli yung pakpak niya. Na-renew yung kanyang strength, and for the last time, he will fly again majestically. Iba po sa inyo, akala nyo tapos na ang lahat. Kayong mga may edad, pagkatapos po ng lahat ng ito, ang ginagawa natin ngayon, nare-renew yung inyong strength. Habang nagkakaedad, alam nyo magandang gawin? Magsimula ng magtiwala lalo kay Lord. Tumingin na sa Kanya. Alisin na yung mga tampo sa puso't isip, di nakakatulong. Pag nagkakaedad na tayo, alam ko madali na yung ibang magtampo. Why? Hindi na ako naiisip, hindi na ako naaalala. Nagsisimula ka ng magselos, nagsisimula ka ng magtanim ng sama ng loob. Pero pag tumatanda na, alam nyo magandang gawin? You prepare yourself for your last flight. You prepare yourself. Handa mo yung sarili mo. Kasabihin mo yung sarili mo, huling hirit ko na ito. I will give my best to live my life to the fullest. Ayusin na yung mga decision making. Ayusin na, clear na yung sarili, maging mas healthy na. Why? Because you will soar high. Tatanawin mo na lang yung mga apo. Tatanawin mo na lang yung mga anak. Tatanawin mo na lang yung nangyayari sa pang-araw-araw mong buhay ng ibang tao. You are just there, above the storm, soaring high. Amen? Amen? Tapos unti-unti tayo lumalakas. Dati akala ko, eagles push their eaglet. Yung ba, akala ko dating gagawin doon ng agila, itutulak yung anak na agila para malaglag. Pag malapit na, tsaka matututong lumipad. Yung pala hindi ganon. Ang totoo, eagles don't actually push their eagles to learn how to fly. Ang ginagawa ng eagle, minsan, i-delay niya muna yung pagkain. Di-delay niya. Di mo na kita papakainin. Bakit? Kasi nasanay na yung eagle eh. Yung eaglet, yung anak, nasanay na doon sa maliit niyang location, sa maliit niyang pugad, lagi na lang siyang pinapakain.
Aasa na yung eagle doon. Ang sagwa, ang laki-laki mo na, kumakain ka pa ng bulate. Kumakain ka pa kung ano ibibigay sa'yo ng nanay at tatay mo. Kaya ang gagawin ng eagle, pag medyo lumalaki na yung eaglet, gugutumin niya konti-konti. Tapos, yung eaglet, magsisimulang mag-decide at mag-isip, it's not good for me to stay here. Hindi pwedeng palagi akong nakadepende sa mga magulang ko. Hindi pwedeng palagi akong nakadepende sa ibang tao kung pakakainin ako o hindi. Hindi po pwedeng lagi na lang akong nakaasa. Kailangan ko nang tumayo sa sarili kong paa. Lumipad sa sarili kong pakpak. Kailangan ko nang magtrabaho. Kailangan ko nang umalis sa comfort zone ko. And then yung eaglet biglang suddenly dadahan-dahan pa yan kasi hindi pa sanay eh. Lalo. Yung nanay eagle, biglang bubuka yung pakpak, tatamaan siya. Wah! Tsaka nalilipad. Tsaka marirealize niya, sarap palang lumipad ng mag-isa. Alam ko nasa isip niyo, ha? Ang sarap pala ng mag-isa, nang kaya ko palang may sariling pananampalataya, may sariling responsibility, may sariling kita, may sariling worship, sariling prayer, may sariling pangarap. Why? Eagle's dream. Nangangarap tayo. Nagsisipag tayo. Tuturuan niyo yung mga anak niyo na hindi umasa sa inyo. Amen? Palalakihin natin yung mga anak natin na hindi independent. I don't want to call that the word independent. Actually, the Lord doesn't call you to be independent. But the Lord wants you to be dependent to Him. Gusto ng Panginoon, nakadepende ka lang sa Kanya eh. Pero dependent doesn't mean paralyzed. Dependent doesn't mean baldado. Dependent means, nandyan ka, umaasa ako sa'yo, but I'm doing this. Amen? Ginagawa mo ito. God wants us to depend on Him. Pero come on, son, wake up, man up, grow up. Amen? Sa mga mag-asawa, it's time to teach your children hanggat bata pa. Kaya hanggat ako ang pastor ng church na ito, I will make sure na yung mga bata hindi magiging tamad. Yung mga young people natin hindi magiging tambay sa kanto. We will teach them to dream big, to look big, to fly high, to eat good food. Fresh, hindi tira-tira, hindi pagpag, hindi panis, hindi bulok, hindi patay. We will teach them to receive from a life. Amen? Kaya salamat na lang sa ating tatay na Agila. Sabi ng Bible, He who dwells in the secret place of the Most High, abide under the shadow of my wings. Pag nandun sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak, alam ni Agila, yung inahing manok, nakaparoon na ba kayong may ahas? Kukuhanin yung mga sisiw niya, yung ahas hindi talagang pinipilit na labanan ng nanay na manok. Inahing manok makipaglaban sa cobra. Why? Just to protect his children. Sa ilalim po ng presensya ng malabay na pakpak ng Panginoon, the Lord is protecting you. Walang aksidente, armas, walang sakit karamdaman ang makakapasok sa mga buhay natin. Why? Because of the wings of our Abba Father. Tayo tayong lahat. Hallelujah. God is so good. Amen? Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hallelujah. Handa na ba tayong lumipad para sa Panginoon? Handa na ba tayong mabuhay sa buhay na ito na hindi parang kalapate, hindi parang uwak, kundi agila? Taas natin yung kamay natin. At sasayaw tayo sa Panginoon ngayon. Taas sa isang paa, hindi po. Dalawa. Come on. 1, 2, 3. Come on! Taas po natin yung kamay sa Panginoon at tayo ay lilipad. Amen! Sabay-sabay, say! Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala, ng buhay at sigla.
Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapago ang ating mga pakpak. Tayo'y magdadala Ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Come on, say, halika na! Halika na. Ipahayag, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala. Kalakasan Kalakasan. sa presensya niya. Ito ang panahon. Come on, say, ito ang panahon dinauso ang pagsansay. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Kaya sama-sama na pag-ako'y sa ngalan niya. Tutupukin na. Halika na. Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. One more time. Halika. Kalakasan Chorus tayo. sa presensya niya. Sabay-sabay tayo. Halika na. Halika na at magdala. Mahayag. Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala. Kalakasan sa presensya niya. Hallelujah. Taas natin kamay natin kay Lord. Huwag tayong mahiya. Panginoon, salamat. May lakas kami. Panginoon, salamat. May pagkakataong kaming ipadama ang kalakasang ito na galing sa iyo sa ibang tao. Salamat, Panginoon, Lord, gaya ng pangako mo. Kapag nanghihina na, pag tumatanda na, pag nagkakaroon na ng mas maraming responsibility, Lord, katulad ng agila, magpapanibago kami ng lakas. Marirenew yung faith, marirenew yung mind, marirefresh yung soul. Today, Lord, like an eagle, Father God, na nag-iintay, nagtitiwala sa iyo, pinapanibago mong lakas, katulad ng agila. Ito yung ginagawa mo ngayon, Lord. Ini-strengthen muli kami. Binubuhay mo uli ang pag-asa. Binubuhay muli, Panginoon, ang aming mga kaisipan na huwag maging mababa. Lord, you are now transforming your people. Binabago mo kami ngayon, Panginoon. Just like an eagle, Lord, know his place. Know, Lord, his creation, his creator. So, Father God, today, habang nakataas yung kamay namin, Lord, panibagong lakas ang ibuhos mo sa amin. Yes, nagdaan sa matitinding problema, umiiyak nung mga nakaraan, yung iba naglupasay pa, yung iba, Lord, walang ting na magana yung mata, kakaiyak. Na para bang walang nangyayari. But Lord, like an eagle, ini-strengthen mo kami ngayon. Nire-renew mo ngayon ang aming kalakasan, Panginoon. Pinapalakas mo ngayon yung aming pag-asa. Yung aming pangarap, binubuo mo uli ngayon, Panginoon. And today, Lord, like an eagle, Father God, we lift up our both hands to you. Tinataas namin ang dalawa naming kamay. Di kami nahihiya. Iibabaw kami sa bagyo. Iibabaw kami sa problema. Tataas mo kami, Lord. Above the storm, above any problem, financial problem, health problem, ano man yung mga pinagdaanan ng mga nakaraan, na para bang, Lord, paano na ito? Anong mangyayari? Di namin alam paano kukuhanin yung pera, yung solusyon. Nagkasakit pa. Lord, now, hindi na kami mawawalan ng pag-asa. Dahil alam namin, Lord, lagi ka nandyan. Umaabot sa iyong mga anak.
nagpo-provide, nagpo-protect, nagki-care sa iyong mga anak. So Father God, thank you, Lord, for renewing our strength like an eagle. Thank you, Lord, for flying with us, soaring high above the storm. Thank you, Lord, for providing our daily needs. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ang lahat ng mga matayog na lumilipad na agila ay sumigaw ng malakas na